Kenan. Hi, Kenan. Nagustuhan mo ba yung pangalan ko, pre? Lupit, pare. How thoughtful, di ba? So thoughtful, Kenan. Hi, Kenan Thought. How are you, Kenan? Well, everything is fine until I actually realize na it's 10 o'clock in the evening. And I don't think that we should start a pod at 10 o'clock in the evening. Pare, ayan ang kuntuang dako na nasa blood natin yan eh. Yung mga kung ano-anong schedule. Sa mga hindi nakakaalam hindi nakakaalam sa nangyayari dito sa Denmark, si Kuya Jake, ang purpose niya sa buhay ay payamanin yung boss niya. So, sad to say, kakauwi niya lang. I feel bad for him. Dahil dapat nasa bahay na siya. Free ako ngayon, no ba? Free ka ba ngayon? Ba't di ka kumonta kanina? Pumunta ako sa basketball at grocery at alam mo, daddy stuff. You know? Well, and gusto ko lang sabihin na welcome na naman sa isang futuristic tumasagiksik na futuristic. Oh, I like that. Diba? I like that. Sumasagiksik. Gusto ko yung mga sumasagitsit eh. Of virtual entertainment. Ayun. Ayoko nang sabihin na na golden age kasi namamayagpag na ang golden age ngayon. Yung pagpayagpag niya pabagsak na eh. So the future of virtual entertainment. Kwentuhan ako with Kuya Jake and Ryan. Wala bang ganun? Pambira. Wala ka bang ganun dyan sa soundboard mo? Pabehera naman. Tingnan ko. Ayun. Ayun talaga. Lupit. And then, yung last pod na in-upload ko, we were supposed to talk about New Year. Pasensya na kung medyo ADHD yung dating kasi nagkataon na kumbaga nag-grasp kami ng straw ni First time kasi namin ni Kuya Kai na mag-pod ng kaming dalawa lang. So, it's kind of like... Kumbaga nagkakapaang bets. Kasi ang nangyari kasi nung nagkakapaan from one story led to another story. Tapos pag binabalik ko, ganun ulit. Pero ikaw pare, about New Year, wala ka bang 2024 highlights? 2024 highlights? Ano natatandaan yung isang malaking event pare. Pagkatalo ni Israel Adesanya kay Duplessis. Yun, isa yun. Ang dami 2024, ang dami ko anong bullshit na nangyayari. Pinushback pare ng mga Israeli ang mga Palestinian papunta sa the Sea of Jordan. Ayan po. Ayan pa. Like, subscribe guys. I'm not laughing because it's funny. I find it na parang ang 2024 kay Kuya Jake parang nangyari lang kahapon na typical na Lunes lang. Kasi wala namang nangyaring bago. It's the same thing but different news. Pero para sa akin ang pinakamalaki yung dumating si Mama. Si Mama, parang big event para sa akin yun. Ang Christmas siya dito. New Year sa dito, di ba? Ilang months na rito yung Mama? Magti 3 months. Uwi na siya sa 21st. Oh, wow. 3 months. Kamusta naman ang New Year, pare? Celebrating it with your mom and the Christmas. Oh my God, yeah. Yeah, sobrang ang daming pagkain at daming inumin at karaoke all night. Me and Dr. Dean slam it and crank it. Uso pa ba yan para? The doctor in the house? In the house? In the house? Skirt. Ayun. Tapos looking forward, ngayon naman 2025. Ito na yun eh. Ito yung matagal na pinag-usapang tagumpay. 2025 is gonna be our year. Okay? I don't want to jinx it. I don't want to jinx it, pero... Yeah, ayun na po. Teka lang ha. Mr. Nega! Pasok! Okay, ano masabi ni Mr. Nega?
Welcome po sa segment ni Boy Negatibo. So pag-uusapan natin ngayon, ang pagpanalo ni Pam, mabuti ba sa Amerika? Palagay ko hindi. Tapos ang segment. Na speaking of 2024, pare, yun din yung panahon na nabaril si Trump, pare. Bago siya nanalo. Yun pa. Jesus Christ, man. Inilagan, pare. Inilagan. Ano pare kung funny story nun, pare? Kababagsak-bagsak lang namin ng Amerika, ni-news siya nung gabi. Mating kami. Ay, oo nga, no? Nasa US pala kayo nun. Meron akong tanong syempre. Ang pagkabaril sa kanya ba, palagay mo ba, stage or talagang may threat talaga sa kanya? Talagang gusto siyang patayin. May kasi sa laki ng ulo niya, pare, imposible mamiss. Yeah, kaya nga. Pero, yun nga puta, sa laki ng ulo yun, ganong kagaling yung sniper na yun na payatan. Nakita mo ba yung sniper? Ewan ko ba kung baka naman secret agent yun, bata pa lang siya. Kung tetingahan niya yan at i-risk niya yung life niya. Okay, isipin mo, ikaw yung, patay mo, yung tenga lang ni Trump ang target mo, yan. Pero baka mamatay ka, okay lang ba sa'yo? Yes, master. Tangina, ginawa niya. Ano talagang gusto siyang patayin? Meron talagang gustong pumunta sa kanya. Or talagang talaga siya bumaril ganun. Yeah. O na dead cards lang yung lalaki. May kasi for some reason, I find it parang may isa din scenario na baka ang talagang ideas hindi naman talaga siya tatamaan pero aksidente siya natamaan. Maybe. Yeah, maybe. Maybe. Yeah, marami. Kasi may second attempt sa kanya bago nakalapit sa kanya, naharang ka agad Maraming posibilidad pero ang talagang point is may gusto pumatay sa kanya. Parang balot sa misteryo pare yung masyadong balot sa misteryo. Yung identity ng bata Saka makakita parang 20-year-old na walang social media. Crazy na. Diba? Pero ikaw, pre, anong mo? Let's leave it at that, pare. Speaking of this coming year, pare, Israel Adesanya, natalo ulit. Anong say mo daw, pare? Wala. There's only one John the Bones Jones. Welcome sa segment ni Mr. Negatibo. Dapat paparindagin mo yung pre ng 1 minute pag gawa ganun ka. Welcome sa segment ni Joe. Pare, Joe Negatibo. Israel Adesanya, natalo ulit. Buti nga. Grabe. Talagang iilan lang talaga yung nakakatagal sa game. UFC fight, MMA. Hindi ako fight expert. Pero first time ko nakita si Easy na hindi siya nagtitake ng chances. Masyado siyang nag-play safe. Hanggang na-clip lang siya. Hindi ganun kagaling pare yung kalaban niya, men. Skill-wise, pare, nung pag pinanood mo yung first round, angat yung level niya. Easy. Yeah, significant yung strike. full fight Pero napansin ko, yung dami ng significant strike niya sa ganung level ng fighters, hindi ganun ka-consistent. Masyado siyang nag-iingat. Pero siguro dahil bobo rin ako sa fight science dahil wala akong alam sa MMA. Pero hindi ko pa kasi ako kasi isang expert sa MMA. Hindi ko pa napapanood yung full fight pero maaaring labang siyang round 1. Kailan ba siya na knockout na round 3? Second round. Na eye poke siya. Tapos sinasabi nung referee kung gusto niyang mag-pause. Pahinga. Mag-break. Pero hindi. Nung nag-continue, kumbaga, parang nangyari yung, alam mo yun, yung defensive space ni Easy biglang nawala. Naklip siya ng overhand. Doon ba nagsimula sa eye poke? Sa eye poke. Tapos nagiwalay. Naglapitan sila ng konti. Maya biglang sumulpot yung overhand right na hindi niya nailagan Umumba siya pare. Pero hindi na siya nakakuha ng pagkakataon tumayo kasi bigla na siyang dinumog May nakita ako parang nag-change siya ng stance Tapos naklip siya. Nag-change siya ng stance kasi na-eye-poke siya. Pero grabe. Sino pa ba ang next ngayon? Ang daming balita ng 2025. Agad-agad, pare.
Ano bang... Hindi ko lang kung kilala mo si Luka Doncic, pare. Star player ng LA Dallas. Lakers. Ng Dallas. Nasa LA Lakers na ngayon. Nasa LA Lakers na, tapos si Davis nasa Mavs naman. Nabasa ko lang kanina sa sa timeline ng mga basura ni Joe Negativo. Parang gusto kong gawin tong segment na to. Welcome sa segment ni Joe Negativo. Pwede, alam mo lang. Pero minumold ko pa yung character, pre. Alam mo lang. Darating yan. Ayun nga. And then, pero pero ano yung sasabihin mo? Pero ikaw muna, pre. Ano yan? Hindi, pupunta na ako sa topic natin para sa gabing ito eh. Ano bang sasabihin mo? Yung ano sasabihin ko dahil dyan. Sabihin mo na. Ang topic namin ngayon Malibog ka naman. Ang topic namin. namin. Gusto mong araw eh. Yan ang favorite mo eh. Sige na, sa'yo na. Ang topic namin ngayong gabi ay Valentine's Day. Uy, Valentine's Day. Happy Valentine's. Happy Valentine's to everybody. Happy Advance Valentine's. We still have a week to go before mag-Valentine's. Yeah. Nakabili na ba kayo ng mga ng mga regalo nyo sa mga asawa nyo? Wala tayong marinig. Nagantay ng mga sagutin. May ginawa ka na bang uber romantic sa isang tao pa? Sabihin sa misis mo, may ginawa ka na bang uber romantic sa misis mo? Not really. Yun yung yun yung mahirap pag may asawa ka na. Although lagi nila sinasabi na you have to keep the fire burning. Pero minsan kasi parang parang everyday naman naglalambingon kayo. Yan nga eh. Yun pa rin yung sasabihin ko eh. Na parang hindi ko naman ginagawa as a day. Ginagawa ko every fucking day, 365 days. Alam mo yun? Yeah. I don't need to make pero pag may time ako, siyempre, at may resource, siyempre, why not? Diba? Pero well, hindi kaya ganito, pre. Ito speculation ko lang to. It's not because special sa kanila yung Valentine's Day na yan. Pero kasi dahil nakikita nila yung cliche. Ito, hindi ko dinidernalize lahat ng babae. Pero sa palagay ko, karamihan siguro. Na pag tumingin sila sa social media nila na ang romantic naman nun, ang sweet naman nun. Bakit pang kupal na to? Hindi man lang ako pinagbubuksan pinto ng kotse. Paano natin pagbubuksan tayo yung driver? Diba? Imbis sa pagbuksan ako, sinabi ako, bilisan mo, pumasok ka na. Yung seatbelt mo, huwag kang tanga. Dating si sweet pa eh. No? Sige na, nagbubukas ng pinto mo. Tangin na pagkatapos ng ilang taon, pero andun pa rin yung respect, andun pa rin andun pa rin yung, kasi nawawala nga yung fire, pero siyempre yung mga anak, kinokonektado kayo, tapos sabay, pero ibig sabihin lang nagmamature kayo. Alam mo yun? Yeah. Saka minsan parang parang masyadong cringy pag over-romantic ka na tapos nasa edad ka na ng 40. Alam mo yun, parang tatayuan yung balahibo sa... 17 lang tayo. I always make it a point na bumili ng flowers. Ang pinaka-worst, alam ko yung misis ko, she hated me for it, na ginawa ko, yung bago dumating yung Valentine's Day, inabutan ko lang siya ng pera. Sabi ko, bili ka ng flowers mo dahil baka makalimutan ko Valentine's Day pala. Yun yung pinaka-worst ko siguro nagawa. Other than that, most of the time I would make it Nung maliit yung anak ko, ang ginagawa ko, bibitbitin ko anak kong babae. Hindi alam na asawa ko na bibili ako. Yung anak kong babae, pinapapili ko para involved siya. Kung anong gusto niyang flowers na assemblein namin. Ito FYI lang sa mga nakikinig Hindi porket Valentine's, kailang mga babae ang re-regaluhan. Okay? It goes both ways, okay? Lalo na pag mag-asawa na kayo na matagal. It kind of goes actually both ways. Pinost ko yun sa Facebook ko dati. Ang dami nag-comment Holy crap.
True. Real talk. Akala ko sinabi nila, hindi naman nakasulat yun sa kontrata. Wala akong nabasa nun nung nagpirmahan tayo kontrata. Ako ever since yata, hindi ako parang ka-romantic eh. Parang wala sa style ko. Love letter. Siguro pinaka-sweetest love letter. Ang sweetest na mabibigyan sa mga asawa natin ngayong 2025. Makinig kayo Makinig kayo dito. Okay. Hindi bulaklak, hindi tsokolate. Love letter para sa mga asawa. Ate-ating yan ang pinakamalupit na regalo. Tandaan nyo yan, ha? Kung sabi na mismo, perahin mo na lang. Ayun. Dito kasi sa Denmark, kung hindi na alam, kailangan pag may card kayong sinend, may perang kailangan kasama. may pera yun. May perang kasama. So, sulatan mo yun. 500 krona. Tapos sulatan mo ng, this is for you. I love This you. for you. O kaya, I love you. Mo. Mo muna. Mo muna yung 500. Lagay mo 500. Sabay mo. Ganon. Ano ba? Minsan din kasi parang hindi mo mapipigilan ang hindi lang naman siguro babae, mayroon din kasing lalaki na ganun yung nag-over-expect na special talaga ang Valentine's Day. Di ba? Na parang may mga babae ganyan, pre. Siyempre. Alam mo naman sila eh. Gusto sila yung mga kinikiliti yung mga pelengpeng eh. Ganun. Ano ba itong tunog ng pelengpeng pare pag kinikiliti? Kuriw! Kuriw! Ganun. Kaya pakikiligin mo sila eh. Ganun. Ito ba? Pero, parang isang araw na pinagtutuunan para lang sa lovers. Na kung tutusin, ang pag-ibig dapat continual. Bakit parang yung dapat yung continual na yun, tapos may parang super intensity ka dapat isang araw sa isang taon, parang ganun. Ano kasi nagpasimula niyan pare, mga in-check. May-ari sila ng mga motel. Ito allegedly. Okay. Allegedly na may-ari ng mga hotel. Matagal na mga motel. Ang unang motel ng mga Hapon nito is Sogo. Pangalan Sogo Hotel. Sogo Motel. Kaya gumawa sila ng Valentine's Day para lahat ng mga magsushota at magmamahala dun sa hotel nila. Dun sila mag-make love. Business. Ang pangalan ng si Master Sogo. Allegedly lang to. Narinig ko lang to allegedly Okay ba, pre? Kwai Songgo? Kwai Songgo. Ano pa pangalan natin? Pangalan ko kasi Kwai Songgo. So, Sogo? Galing. Na-pick up ka galing. Pero hindi ko ma-pronounce yung pangalan niya. Silalagay ko na sa business na name nyo. Sogo na lang. Sogo na lang, sir. Hindi ko alam kung spelling. Pero hindi ako nagsusulat ng Mandarin eh. Pwede pa Sogo na lang ilagay ko. Hindi ko alam kung paano spell yung Kwai eh. Pero, pansinin mo ito na yung panahon pare na hindi siya environmental friendly kasi isipin mo yung mga halaman na nasasayang. Oo nga. Pinapatay nyo yung halaman tapos ilalagay nyo sa mamamatay lang din naman yan. Alam mo ba pare, yun lang yung yun yung parang napaka-unromantic thing na pwede mong gawin. Pag inisip ko yung kumbaga, bumili ka ng flowers, inabot mo sa mahal mo sa buhay, lalagay niya sa base para mo sinabi sa kanya, ito mo itong magandang bagay na to, para to sa'yo. Ngayon panoorin mo paano yung mamatay. Happy Valentine's Day. Patuto. Siguro may isang si Wednesday like lang si Wednesday lang matutuwa doon, pre. Totoo naman, di ba? Parang sinabi, nakita mo itong magandang halaman na to. Pinatay ko to. Ay, pinutol ko to sa tangkay niya.
Ilagay mo sa base mo ngayon, panoorin mo paano yan mamatay. Pero, Tawagin na. pansin mo, may pagkakaiba pag yung ikaw yung mismong pumitas sa binili mo. Naniniwala ka ba doon? Bawal kasi mamitas-mitas, hindi ko pa na-experience. Ako rin eh. Pero sa tingin mo, kung may garden dyan na libre, Sa totoo lang, may tol. bayad. Sa totoo lang, tol. Nagigets ko yung feeling ng mga babae pag binibigyan sila ng flowers. Kasi yung anak kong babae nung hindi kasi yung anak kong babae, maglalakad kami sa grass. Ang gagawin ng anak kong babae, ikutin niya yung buong grass. Maghanap siya ng pinakamagandang, ano ba yun, yung kulay dilaw na bulaklak ng damo? Yung kulay yellow na galing sa damo na bulaklak. Yung parang pag na-dry, pero pa siyang i-blow. Parang, Hindi yun pare. Ano yun? Kulay ukrot? dilaw yun. O yung bulaklak ng mga ukrot. Yung buong sunflower. Yeah, Yung parang yeah. maliit na sunflower yung tsura. Yung anak ko, maghahanap siya ng pinakamaganda. Di ba una na mayroong puti, may dilaw. Di ba nagsisimula sa puti yun, tapos bago magdilaw. Maghahanap yung anak ko ng pinakamaganda. It would take her like more than 5 minutes. Talagang halugugin niya yung buong ground para na makahanap. Tapos, binibigyan niya ako lagi. Na-appreciate ko kasi nakita ko nag-effort yung anak ko. Yeah. Kaya nagigets ko yung mga babae na, ay, ano to binili mo? Hindi, naglakad-lakad ako eh. Nakarating nga ako ng city, ay mamitas na ng bulaklak. Kaya pangalas sa paikot-ikot eh. And for reference, ang city sa lugar nila, Jake, hindi birong lakarin. Hindi talaga. Dito ang city, 10-15 minutes, city ka na. Lakad mo kagad. Pero yung city nila, Jake, siguro magkape ka, magluto ka ng lunch, tapos manood ka ng isang pelikula sa Netflix, antayin mo matulog yung mga anak mo, saka ka pala makakauwi asawa mo. Yeah. Ganun kalaki yun. Ganun. I think yun ang yung talagang gusto ng mga babae, syempre. Romantic, flaming hot effort. Alam mo yun? Now, gusto ko rin naman pag medyo nagiging labi-dabi ako sa asawa ko. Gusto ko yung reaction niya. Kasi parang parang I still know that the magic is still there, pare. Ganun? Ang corny. Potang ina. Like and subscribe, guys. Ikaw ba, pre? Ako? Hindi ako ganun romantic. Hindi ako romantic. Do you do dates? Pag may time. Ano yung pinaka parang yung memorable na Valentine's Day na nag-date kayo ng asawa mo? Hindi pa kami nakapag-date, para. Tagal na. Lagi ako may pasok. Ano yung mga exact date ng Valentine's Day, tagal na. Tagal. Yeah. Pero malamang di lang naman 1 beses yun. Hindi lang. So yung yung memorable mo dun sa 3, pare. Hindi kami nag-date ng Valentine's ever, I think. Kasi lagi nga ako may work. Pero nag-date kami, minsan movie kami, kain dito sa labas, kami lang dalawa. Normal thing lang. Okay. Wala naman memorable na binilang ko siya ng diamond o binilang ko siya ng kung anong patakit. Siguro para sa akin ang pinaka-memorable nung ganun din, lumabas kami ng asawa ko, nanood kami ng sine, tapos pinanood namin para yung countdown ng Deadpool. Yung asawa ko nun, meron na kasi ang unang Deadpool nung pinalabas dito, that was February 14. That was a Saturday. And usually February 14 pare weekdays. Yeah. So you have to move some days para makapag-date yun ang asawa. Hindi naman kami madalas nagde-date kasi siyempre money-wise hindi rin siya masaya. Pero once a year lang, siyempre pagka kunyari humiya, sige labas tayo. One time in-invite ko siya, sabi ko,
Nanonood tayo ng ng romantic film. Tapos pinakita ko si paring Ryan Ryan, Reynolds. pare. Si Tokayong Ryan. Tukala. Speak of Tukalang Ryan, puto nasend ko sa kanya yung link eh. Sa Instagram. Ryan Reynolds, sabi ko, holy shit, baka mamaya accept niya pa rin. Dito na si Ryan Reynolds. Taka na, ano kayo mangyari pag in-accept niya yan, tol? Tangina, sarap content nun. Taka na, mauubos English natin doon, pare. Pocha. Walang time makipag-usap sa atin. Siguro mag-say hi lang yan. Ryan Reynolds. Well, I would say, magabang tayo. for a surprise case. Magabang na ba, pre? Wala naman masama eh. Oh, baka. Kasi nung isi-send ko na, hinahanap ko yung pangalan mo. Ryan, tapos Ryan Reynolds. Alam ko magkahulma kami ni Ryan Reynolds. Katawan, itsura. Pero, sobrang naman pre, Amerikano, Canadian yun tol eh. Ryan Reynolds. Canadian ba yan? Ganun ba kami ka-similar pre? Ano ko magkahulma kami ng katawan, ng mukha. Oo naman po. Puti yun pre. Hindi siya puti pre. Ano siya? Hindi naman siya white eh. So ano siya? Couscous. Hindi siya white pero couscous. Couscous brown. Mga ganun. Hindi naman siya ganun ka-white. Meron ka bang parang advice mga gustong mag-date pero on a budget? Ako advice as a cook. Or ano parang Valentine's idea when you're on a budget. Depende kasi sa sitwasyon mo kung may mga anak kayo. Gusto mo talaga mag-budget Valentine's Day para sa akin. Kailangan may mag-aalaga sa anak nyo. Unang-una. So, kailangan schedule mo. Schedule mo ng right time. Siguro mga pagkatapos ng sahod para may leverage kang konti. Yeah. Date to, hindi lang to Valentine's Day pinag-usapan natin, di ba? Hindi, kahit anong happening na gusto mong mangyari on a budget. I think for me, ganun, tignan mo yung schedule niya, tignan nyo kung ano tawag dito, sabay kayong may free day. So, pagkatapos kaya ng sahod mo, mga ganun. Tapos, siyempre, before nung date na yun, kailangan alam mo na mga gagawin mong food. Kasi, the more effort you put in it, di ba? The more you get pogi points. Ika nga ni Kuya Germs, di ba? Mahilig sa pogi points si Kuya Germs. Mahilig yun eh. Mahilig sa pogi points, hindi nga tutulog yun eh. Tulog pa nga rin. Bugising pa nga rin yun hanggang ngayon eh, boss. Hindi, pero tama ron si parang Jake na super tight kaya talaga magluto kayo ng sarili. Pang dalawang person lang. Put a little bit of effort in it. That is true. Mo lang. Yeah. You could actually make something magical kahit nasa bahay lang kayo. Ito, sabihin ko sa'yo, kalabasa. Isang kalabasa, siguro isang kilong meat, kahit anong meat, tapos gumawa ka ng isang malupit na dessert, tinapay or ice cream, pinakasimple. Hindi, kung magagawa. Kung hindi mo naman upward na gumawa ng ice cream, pwede kang gumawa ng mais con yelo. Mais con yelo a la Valentino. Ganon ang tawag mo doon. Imbis na mais tsaka yelo lang tsaka cream, lagyan mo ng strawberry, man. Ayun. Kung wala kang strawberry, pare, alateris. Ayan. So, ibubutasan mo yung mangkok na yung ilalim na bubutasan mo ng sakto lang yung edits mo. So, ipapasok mo yan. Tapos cancel ang Valentine's Day kasi yung kasapang kill. Pero ihina ako, mag-rage ka nga muna. Naihina talaga ako. Shit. Okay, mag-rage ka muna. Ito naman yung pinakamahirap eh. Pero, Boy Nega. Hindi, Boy Valentino. Siyempre, hindi naman lahat ng tao afford talaga mag-date ng Valentine's Day. I would say, hindi mo naman kailangan talaga gumastos eh.
most of the time, parang feeling ko na yung mga tao na talagang alam mong solid na hindi ka iiwalayan, yung mga taong sumusulpot sa isang event, hindi dahil dun sa event, kundi dahil nandun ka at nandun siya. Yung lugar nagiging special kasi nandun ka. Kumbaga parang parang walang kinalaman ang pagiging sosyal, pagiging posh, kaya nga pagiging parang luxurious ng isang event, bagay, o yung gesture na ginawa mo. As long as ikaw ang gumawa, ma-appreciate niyo kung talagang may katotohanan. Pwede bang sabihin yun? Yung sinasabi niya na, alam mo ba, iniirog kita eh. Pero, yun nga rin, ang pinakapangit kasi sa mundo ngayon, sa bagay, it already exists, na materialistic tayo na lahat eh. Kaya nga rin create ang Valentine's Day, it's a capitalist idea, I think. Hindi ako anti-Valentine's Day. Pero syempre, kaya nga sinasabi ko na once, siguro it's gonna be parang a test din para sa'yo na para makita mo kung talagang yung kinakasama mo is, ito na talaga yun. Kung mag-shota pa lang kayo, ha? Kasi feeling ko if you've been married, kagaya ko like 18 years, most of the time, nakikita ko naman asawa ko na hindi ko kailangan mag-spend ng ganong karaming pere para ma-appreciate niya. Kasi napipil ko naman na pag magkasama kami, syempre, ang importante sa kanya, yung salitang magkasama kami. Hindi importante yung lugar. Sometimes it is, pero yun yung mga parang niya. Parang crossing the checklist na, napuntahan ko to. Pero other than that, ang importante pa rin sa kanya, yung kasama niya ako eh. Ganon din ako sa kanya. Kumaga para sa akin, saan kami pumunta sa romantic place pag Valentine's Day kasi magkasama kami. Anong kainin namin, anong gawin namin. Sa bagay siguro na pinagsisiyan ko is hindi ako ganun ka-creative and thoughtful enough para gumawa ng isang personalized na gift na kung saan, although hindi ako gumastos na malaki, makikita ng asawa ko, nag-effort yung asawa ko, wow naman, parang ganun. Isa rin sigurong bagay na parang drawback doon is, yung 18 years na magsasama na, meron ng concrete idea kung ano talaga siya sa person. So alam ko yung mga gusto at ayaw niya. Or yung bagay na alam kong ma-appreciate niya. Siguro, it's gonna be parang parang this is gonna be yung parang panahon siguro para magnilay-nilay ako at pag-isipan paano gumawa ng isang personalized gift sa asawa ko na makikita niya na, okay. Although it's not that expensive, pero nakita ko yung niya. Nakita ko yung effort niya. Nakita ko yung ganito ako kilala ng asawa ko na alam niya ma-appreciate ko to. Parang gano'n. Kasi in reverse, gano'n din naman ako if you would do that to me, I would actually parang feel elated. Parang isipin ko na, super special. Super special na itong Valentine's Day. Kasi yun yung parang hoping ko sa isip ko na pag nangyari is, cringy pakinggan pero ganoon talaga. But anyway, speaking about budget Valentine's Day thing to do, you could do yung sinabi ko, pwede kayong gumawa ng personalized na regalo. Gumawa ka ng CD, highlight ng buong buhay nyo.
na kumbaga may iba't ibang transition. Tapos habang kumakain kayo na niluto mo, pinapanood nyo yung highlight ng buhay nyo. Kumbaga parang naramdaman mo ba to? Do you remember this place? Naalala mo tong ano na to, itong ilog na to? Na naalala mo tong restaurant na to na na kung saan kumain tayo ng oyster tapos nag-diarrhea ako. Tapos nagtagal ako ng 3 hours. Pero yun nga yun eh. Kumbaga parang whatever the event is, I think ang pag-ibig is not parang defined by a designated day. Parang ganun. Parang it is more of a parang pagkakaibigan. Pag magkakaibigan kayo, wala namang special na araw eh. Ba't ninyo parang na special yung relasyon nyo? Dahil magkakaibigan kayo. Parang ganun. Pero yung intensity ng pag-asawa, tol, nag-rant na ako ng ano lang ha. Okay lang yan. Oh my God, that was a good vacation. Holy crap, I really need to go there. Parang nag-poop ka pa pare. Hindi mo malabasa yung text ko. Kinikwento ko lang pre, na sabi ko, ano ba tawag to, hindi naman importante ang kung gaano ka mahal, kung gaano ka sosyal, kung gaano ka sikat yung pinuntahan yung lugar, kung gaano ka ano ba tawag nito, ka clout yung mga bagay na ginawa mo para ipakita yung effort. Most of the time yung totoong pag-ibig, ika nga, saan kayo pumunta, saan kayo kumain, saan kayo tumambay, kaya kayo nandoon, hindi naman dahil lang sa lugar na nandoon kayo kasi magkasama kayo eh. Kahit hindi ganun ka-romantic yung lugar, alam niyo para pag nandoon kayong dalawa, romantic yun. Kasi magkasama kayo. Oo, talaga. Tapos siya pa magbabayad. Ang mundo kasi ngayon, pare, ano yan. Ang mundo kasi yung puno na ng mga fucking gold digging horse pa. Please like and subscribe. Like and subscribe. Please like and subscribe. Mali ba ako, pre? Madulas lang. Mali ba ako, pre? Hindi naman. Sabihin natin, marami na nagiging smart na mga ladies ngayon. Saan ka makakita ng... Ito na mapanood ka lang minsan, ha? Pag tinanong mo yung mga babae, ano ba yung type mong lalaki, sabihin nila, type ko yung 6 feet tall, type ko yung may Bugatti, tapos kumikita ng okay na sa akin siguro yung 6 digits, pero kung kaya niya ng 7 digits, much better. Parang ano bang shinare mo para makakuha na, ano yung shinare mo para sabihin na qualified ka para sa ganun? Ano bang inaambag mo? Maraming smart woman na marunong na ngayon dumiskarte yung sarili nila. Pero feeling ko hindi yung being smart. I think it's a form of parang ano ba tawag doon? Reverse feminism. Saka independency. Yung reverse feminism na sinasabi. Pero I think ako lang to hindi to lahat Hindi rin to si Kuya Jake. Malamang si Kuya Jake may ibang opinion dito. Palagi ko kasi, hanggang ngayon yung mga babae, hindi pa rin nila na-experience yung sinasabing equality. Alam mo yan? Kasi pag once bumuka yung bibig mo tapos sinabi mo na ang gusto kong lalaki yung kaya kong suportahan, may 7 digits na sinisweldo. Di ba? Parang anong ginawa mo sa buhay mo? Hindi ka ba nag-aral? Hindi. Bitch, go back to school, man. Kaya yung laban Yan talaga kasi get an education, man. Sila mag-e-effort. Pag paganda tayo, mag-e-effort magpayaman. Ganun, doon na-attract yung mga babae. Nagigits ka naman Simple yun as that. Nagigits ka naman talaga ang power is very attractive.
Ba't kasing pangit mo na nga yung ano. Sabihin natin, sige, dati namin presidente, si Duterte. Ang daming chicks noon, man. Pero pag nakita mo, okay. Po, ha? Pag naman talagang po. Pero maraming chicks yun. Nagigit ko talaga na attractive ang power. Pero syempre, attractive din parang sa mga powerless na tao. Alam mo yun? Yung parang yung mga tao na ang tingin kay Elon Musk is a total genius without even thinking, hindi siya genius, man. Kumaga walang ini-exude na pagiging genius si Elon Musk, man. Kumaga ganun talaga. Tapos, okay. Sabi natin for argument sake, pare. Kaya nga. Bakit nga ba hindi genius si Elon Musk? Number one, hindi naman siya nanggaling yung sinasabi niya ni Drake na started from the bottom na we're here. Hindi naman siya galing doon. Although taga South Africa siya, ang tatay niya is co-owner ng isang emerald mining company. Meaning, he came from a rich family. Tumira siya ng Canada. May leverage na siya. Meron na siyang unang startup business niya, Zip2. Na ininvestan ng tatay niya. Sabi niya, binigyan siya ng $20,000. Sabi natin, sige, totoo yun. Pero $20,000 is still a lot of money, man. Para sa isang startup. Yeah. Binenta niya yung Zip2. Saan ang ginawa niya? Nag-i-exist na nun ng ano ba yung parang isang version ng Western Union na nagpapadala ng PayPal. Meron ng PayPal nun. Ang may-ari nun, si Thiel. Ang version niya naman doon, ang tawag X, which is totally sucks. Itong impormasyon na to hindi to tago, hindi to yung parang you mentioned me. Pwede niyo tong i-search. Yung X niya. Researchable ba to? Researchable? Researchable to. Kung sakable lang lang PayPal nun, mas sakable ang X nun. Pero syempre dahil nung binenta niya yung Zip2 niya, kumita siya ng maraming pera. Magaling siyang ang tawag sa kanya is venture capitalist, ika nga. Kumbaga, meron kang kapital, magbe-venture ka to another business. Anong tawag doon? Genius siyang venture capitalist. Pero parang sabihin na isa kang genius na parang ikaw yung parang ang level mo is parang si Bill Gates. I don't think so, man. Yeah, si Tito Elon yan next time, baka maging guest natin si Tito Elon in the future. And this is not only John Negativo speaking, Kumaga nanggagaling to sa isang banda na kung saan pag tiningnan mo lahat ng problema ng mundo dahil marami na masyadong bilyonaryo. Kumaga yung sharing of wealth masyado ng unfair, ika nga. Pero 1% pa lang yan, 1% pa lang yan, pre. Sipin mo yan. Kung yung 1% pare, sabihin natin si Jeff Bezos. Puta yung yaman ni Jeff Bezos isang kontinente ng Africa. Sabihin natin kalahati ng kontinente ng Africa. Jeff Bezos. Si Elon Musk. Ano bang pwede mo ipantay na wealth sa isang Pilipinas? Hindi, may utang tayo. May utang tayo 16 trillion. So hindi pa rin. Kumbaga si Elon Musk parang mapapakamot pa siya sa ulo niya. Parang pag binili ko itong bansa na to, magkakautang pa. Diba? Pero yun nga as a venture capitalist yan. Si Elon Musk kaya, Si Elon Musk kaya pumipitas kaya ng bulaklak yun? O inuutosan niya yung mga AI robots niya para pumitas ng bulaklak? Feeling ko hindi siya wala sa personality niya yung flower picking person. Pero siguro meron siyang drone na Valentine's mode. Siguro pa kulangot picking person pag nagko-comment siya ng pag may nagsabi sa kanya ng negative things, magko-comment siya ng negative. Kung may clapback, ika nga. Clapback ni Elon Musk nagpipick siya ng kulang habang nagtatay siya. Tangin na ganun kagaling, no? Ewan ko anong nangyari dun sa project nun, yung brain link pa yan, no?
Neuralink. Neuralink. Hmm. Wala akong balita doon. Pero alam ko merong isang Ikaw ba pare magpapasaksak ka ng isang brain chip sa isang tao na nagke-claim na isa siyang engineer pero hindi ka naman engineer talaga. Tapos kaya ka lang naman napasok sa aeronautical space science kasi yung ang NASA no naghahanap sila ng kontrata na kung saan ang project sana is gagawa ka ng rocket para maghatid ng mga tao o ng supply sa isang space station. Tapos out of the 4 na attempt mo magpalipad ng rocket, 3 ron ang failed. And by some accident, yung pang-4 mo lumipad at dahil may clout ka na sa internet na sinabing ikaw ay isang genius, bigla-bigla tangin yan, pare. Kumaga parang nila... yung nag-success. Yeah, yung pang-4 niya. Doon siya binigyan ng kontrata ng US. Pang-4 na rocket, puta ilang milyon yan. Tangina pare. Tangina. Yung 4 na rocket na yun, hindi naman kanyang pera yun. Ano ba yan? Yung Starlink? Yeah, kanina ba yung Starlink? Kay Elon Musk din niya, pare. Ang Starlink was... Kay Elon Musk din ba? Hindi ba kay Jeff Bezos yun? Right. Kay Elon Musk. Ang Starlink is... Meron din si Jeff Bezos, di ba? Kay Jeff Bezos, hindi ko alam kay Jeff Bezos. Masyado kung medyo parang may rocket din si Jeff Bezos, 'di ba? Yan, pero ang Starlink pare. Sa kanya? Ang Starlink pare, ano siya? Satellite na lumilipad sa orbit. Tapos imbis na yung wireless yung wireless internet mo nakakonekta sa mga wire, meron kang ano ba tawag doon pare nung may cable ka? Yung nilalagay mo sa may bubong. Ano ba tawag doon? Solar panel. Hindi solar panel pare. 'Di ba nung naalala mo yung satellite cable tapos may nilalagay ka sa bubong, satellite dish ang tawag. Yung nilalagay sa bubong. Tangina pare may genius ba pare na ni-rip off niya yung satellite dish ng cable noong unang panahon. Welcome to the wireless world. Ang gagawin natin, ang internet mo, hindi mo kailangan ng kahit anong wire. So anong kailangan mo? Kailangan mo ng satellite dish, sasaksak mo sa bubong mo. So yung idea mo galing sa cable. Genius. Very good. Very good. Genius talaga, genius. Ang tagal, walang applause. Papel. Yan nga. Pero yun nga, ba't nga ba tayo napunta rito kay Jeff Bezos? Ano tayo? Nagkakailon mo. Nasa Valentine's Day tayo. Ano yan, kasi pinag-uusapan natin yung gold digging wars nga pa. Nawawala na naman tayo. Ilang kumot kaya ang pinapalitan sa Pinas pare sa motel every single day, every single hour? Kasi full pack yan pare. Siguro 1 hour, 2 hours yan, di ba pare? Isang sikreto na sasabihin ko sa inyo pag nagmamotel kayo, hindi yan pinapalitan. Straight lang yan. Panatin mo maigi pare, tapos isasak mo ng ganun sa kama. Kailangan tight na tight. Kailangan mo na siya makitang gusot. Paano yung mancha? Puta. May mancha nga pala. Dilaan mo. Asa na yung bleach? Kukuskusin lang natin ng bleach yan. At yung mga siguro may mga ganun ginagawa, no? Taka na, tol. Na-experience mo naman mag-motel sa Pilipinas pag Valentine's Day? Hindi. Hindi pa din ako eh. Never ako nag-motel eh. Siguro Hindi ako nag-motel. Na-try ko mga 3 beses pero hindi siya Valentine's Day. Ano siya? Typical na mga araw Independence lang. Day. 4th of July, araw ng putukan. New Year, araw ulit ng putukan. Hindi naman, typical na araw lang. Pero meron dating hindi naman siya Sogo. I forgot kung nakalimutan ko na ng pangalan nitong motel na to pero yung nakaganon.
Hindi parang dito Sogo eh. Banda to sa Aurora nung unang panahon. Sogo, ganun eh. Tapos ang renta ng room nun parang 320? 320? 8, Parang 12 hours? Parang diring-diri ka sa presyo, pre. Hindi kasi 320. Parang ang dumi ng motel, pre. Naisip ko parang ito malinis siya pero yung sa akin nun 320 was a lot of money. Nung bata ako. Kaya gumagano yung mukha ko kasi kaya akong 320. Kala ko iniisip po puta 320 lagkit na mga unan mga ganun. Hindi meron malinis naman siya pero nung yung unang punta ko noon maraming tao eh. Meron doon pare yung parang I forgot ko ng pangalan basta ba ng Aurora to eh, bago pagpupunta ka ng Manila yung Victoria yung maghihiwalay maghihiwalay yung kalsada papuntang Marikina at saka papunta na ng Manila. Doon banda to malapit. Wala ko lang sa mga kailangan natin tawagin call of friends si Dr. Dean. Matagal na kasi to parang sa ano pa to sa this was around 1998 or 99 mga ganun. Okay done. Yeah. Unang punta ko dahil meron kasi siyang paradahan din ng ng mga motor na. Sikat na nun yung mga motor nun eh. Yung mga nagmumotor na yung mga Mio boys. Mga Mio boys. Yeah, Pakislapan eh. Ano yan? Yan yung mga dinadala nila yung mga second girlfriend nila, kaya mga kabit nila, tapos magpa-park sila ilalim. Lagi tong maraming tao nung unang panahon. Alala ko yan noon, Gumagan na lang pa. Magkakilala pala gumagan. Dito naalala ko tong lugar na to, pare. Parang feeling ko nga yung mga tao ron, siguro sa dala silang pumupunta ron magkakilala na sila. Ikaw na naman. Sino yan? Parang gano'n. Malapit na pag classmate mo eh. Baka siguro. Netol, dahil nagtatago kayo pareho, hindi kayo magkakilala, nagtinginan lang kayo tapos lumaki lang mata niyo tapos biglang gano'n. May salamin din yung elevator. May salamin din yung elevator. Pagtingin mo, nakatingin pa rin siya sa'yo. Hindi kayo nag-eye contact. Wala nakasalamin yung elevator. Puro salamin yun eh, no? Ba't kaya puro salamin sa kwarto nun, pre? Ang Sogo, puro salamin. Pero itong hotel na to na kinikwento ko, hindi. Parang typical lang siyang room pare. Tapos may aircon lang, may TV. Yung TV niya, may cable pero ang channel 4. Toy-L lang. No? Pero hindi ko ang kagandahan nun, pagka gusto niyo ng medyo pampagana, gusto niyo manood ng porno, sabihan niyo lang yung desk. Pwede bang ikabit mo kami sa illegal channel? No siya pare, pwede. Sabihan mo lang yung desk. Magbabayad ka ba yata ng extra 120 parang ganun. Porno? Hindi ko alam hindi ko naman na-try. Pero yung nakalagay parang 120. Kung gusto mo ng illegal channel. Extra channel. Extra. Hindi, ang tawag nila is special channel. Special channel. Ayun mga hinahanap ng mga... Special channel for the special people. Ikaw ba naman magdamag kang nagpasada ng tricycle mo Valentine's Day. Yung shota mo nag-off na sa SM Mega Mall ng mga 8-9 o'clock niyan. Kailangan mo sunduin yan sa kanto, alas 10. Isang 100% pag kinain ng girlfriend yung titi mo, pag tisisiyan yun, ang acid ng utin mo na. Galing kang tricycle, di ka malang naligo, pare. Pare pa ang namamatay yung panamotor, pare pang padjak, lalong sumiswete yung bulls. Nakailang padjak siguro. Nakailang padjak ka? Patay tayo dyan. Bakit amoy impyerno itlog mo? Dati amoy gas lang Ngayon mo amoy impyerno. Ano nangyari? Dinaanan ka ba ni Diablo sa singit mo? Putang ina, kinasmot ba ni Diablo yung singit mo, hane? Pero ang feeling ko nga parang
Pero siguro, imposible. Pero kung kung meron kung nagtatrabaho sa, hindi niya naman kailangang i-default yung personality niya. Maglagay kayo ng comment kung tama ba hinala namin na hindi pinapalitan yung mga kumot tsaka punda ng unan. Tsaka yung cover ng kama. Comment down below kung nakaranas na kayong paghiga nyo sa isang motel, hindi pa kayo nagsisimula, may nakalimutan ka sa CR, tumayo ka, sumama yung kumot sa puwet mo. Kasi patigil. Yeah, isa rin yan. Pwede nyo rin yung i-comment sa amin. Pwede I-share nyo nyo sa amin. i-comment. Nakatapak ka ng condom, mga ganun. Ay puta, speaking pa rin, nakatapak ng condom. May biggest party rito, ang tawag nila distortion. Tapos meron akong kasama na ano. Pangalan naman na. Hindi pare, pinito. Kasama ko rin nun si Emer. Nanood kami ng distortion. Tapos, nagiinuman kami, no? Pre, tuloy mo lang yan, ha? Yeah. Sa tiyan ko. Maya, nung medyo gumaganda na yung mood kasi maganda na yung music eh. May lumipad. Hindi namin napansin may lumipad. Tapos dumikit siya sa may balikat nung kasama na. Tapos pagtingin niya condom. Kung gamit yung condom, hindi na namin hinalam. Basta alam namin, yuck. yung mukha ng tropa ko, hindi. Siguro kung nakita niya kung sino naghagis nun, puta siguro nagwala siya nung panahon na yan. Pero kagandahan, hindi naman siya nagwala, no? Pero in a sense, it wasn't, if it was a joke, hindi siya masayang joke. Siguro para sa doon sa naghagis nakakatawa. Pero bagay, natawa rin kami. Pero wala naman gagawin mo sa ganung situation. When you have lemon, you have to make lemon juice ka. yun lang yata yun. And siguro yung para sa akin, parang saving grace hindi sa akin nangyari. Although, meron akong pinsan. Kasi magkaidaran kami. Na-invite kami sa isang party one time. Tapos itong party na to, parang siyang party ng isang buong barangay. Kung saan lahat ng mga kapitbahay nandun. Nagiinuman kami, tapos nagjo-joke siya. For some reason, nung nagjo-joke siya, tapos bigla siyang tumawa. Wala pang 10 seconds ang tawa niya, lumabas yung suka niya. Nakaharap siya sa akin, so nasukahan niya yung kalahati nung katawan ko from my right arm hanggang sa may lap ko nasukahan niya. I love this guy very much. Pero doon ko lang na-realize hindi siya marunong umuya ng pagkain kasi yung sinuka niya buo-buo pa, buo-buong pansit, buo-buong karne. Buti na lang din nakainom ako na yung kumbaga ano ba tawag doon, yung babaw ng sikmura ko na overcome ng alcohol na kung saan hindi ako nasuka rin. At mabait naman yung host ng bahay kasi ang sabi ng airpot to, they were like parang distant relative namin. And yeah, piniram nila ako ng t-shirt, piniram nila ako ng shorts. They were nice enough to say no problem, sige. Tapos yung pinsan ko, hindi na nila pinainom. Hindi ko rin naman makuha magalit kasi nasa public place kami. Saka feeling naman hindi naman sinasadya ng pinsan ko yun, pero ang hindi ko na nagustuhan, he was laughing nung pauwi na kami nung kinikwenta sinukahan niya ako. Parang ewan ko may buwelta ko, nakakaya ko na, ikaw ito nakakaya, ikaw yung sumuka eh. Ang dami-dami nga, lakas na sumuka ka, sarap ng maraming tao. Sinuka mo pa ako. Pero siguro dahil wala akong comeback na matino, yun lang yung naging comeback ko, pathetic. Pero yeah, Valentine's Day, parang feeling ko siguro it a nice thing na meron para sa mga young couples, young lovers na
to celebrate a certain day para sabihin na special ang relasyon natin. Pero I hope na sana hindi nyo ginagawa yung special na bagay na yun dahil Valentine's Day lang. Dahil, kunwari, meron, hindi ko sinasabing mangyayari sa lahat, no? Pag bata ka kasi, akala mo yun na yung forever mo. Tapos, bigla-bigla, magkakaiwalay kayo. Magbobroken hearted ka sandali. Magiging magde-depression kayo na lang naman tayo. Hindi ka man talaga totoong depression. Technically, parang ano yan, parang emotionally down ka lang ika nga. Pero other than that, hindi ka man talaga depression. Tapos biglang makakamit ulit ng bago. Parang cycle. Hiwalay, meet, parang ganun. Hanggang sa ma-meet mo talaga yung makakasama mo. Na-imagine mo na, no, na, ito na yun. I guess siguro ang pinaka-importante, huwag nyo kakalimutan kung bakit nyo nagustuhan yung isa't isa. Kasi may mga certain na mga tao na gusto lang nila yung feeling na in love sila. Pero hindi naman talaga sila in love talaga. Gusto lang talaga nila yung feeling na in love sila. Pag tinanong mo sila, ano mong favorite color ng girlfriend mo? Ano mong paboritong putahin ng boyfriend mo? Wala sila may paliwanag. Kasi hindi naman talaga nila kinalala yung tao in depth. Hindi nila alam yung psychology behind that person. Kumbaga, ginusto lang nila yung... Usually sa isang relationship, cringy pakinggan pero everybody put their best foot forward. Di ka nga? Yeah, I think that's the word. Putting your best foot forward. So, bigla-bigla, pag pinagpakita siya ng totoo ugali, sabihin, sa mga pala ng ugali ito kasi hindi mo kasi kinilala yung tao. I think, ang pagmamahal sa isang tao is liking the worst and the best out of that person, I guess. Kasi it goes hand in hand eh. Wala namang talagang good guy and good girl. Kasi pag tinignan mo ang Tol, bumalik ka na. Medyo my God, pare, pasensya na ano ko lang na may tingin na lang ako sa labas kasi may parang kumakaliskis eh. Tumae ka lang eh. Nagdadahila ka pa, tumae ka lang. Explosive diarrhea yan tiyan gawin. Holy crap, man. May nagarant ako pare na ang pag-ibig pare. Hindi lang dahil nagugustuhan mo yung the best ng tao na yun. Kasi pagbago ang pag-ibig pare, people always put their best foot forward. Hindi nila pinapakita yung negativity. Kasi ang tao pare complicated. Walang good guy, walang bad guy. You can be both at the same time. Na good guy and bad guy ka. Siyempre. Diba? Kumagana may mga tao na bigla na lang nagka-boyfriend, nagka-girlfriend. Kasi mabait siya, kasi ganito siya, kasi ganyan siya. Nung pinakita mo sa mga ugali, ay ganyan pala totoo ugali niya. Kasi hindi mo kasi inalam, brad. Hindi mo kinilala yung tao. Bobo eh. Like, subscribe guys. Tanungin kita, anong favorite color niya? Hindi ko alam pero lagi siya naka-black t-shirt. Kaya may ganun ba? Yung nag-I love you, hindi man lang alam yung favorite color nung ina-I love you niya. Buti nga, hindi ako natanong ng ganyan nung bata ako. Holy crap, man. Naalin? Mga ganyang crap na di ba, kayo mag-shota isang grupo, di ba? Sabi nga, favorite music niya, favorite color niya. Hindi ko matatandaan yan. Pre, dalawang tao lang ang pinagganyanan ko, yung nagkaroon ako ng interest talaga na yung alamin yung mga ganong malilit na detalye. Dalawang tao lang, pre. At ang pinaka-latest nun yung asawa ko. At pinaka-huli. Aba? Yeah. Pero sabi ko nga kasi, if by some, wag naman sana, knock on wood by some instance na maghiwalay kami ng asawa ko, malas ang susunod man kasi hindi ako magbibigay ng kahit anong effort. Hindi na ako magbibigay ng interest. Kung anong
Kumbaga, gusto mong gawin? Sige. Gusto mo ibigay? Okay lang. May gusto ka sa akin? Ayoko eh. Ayoko eh. Sorry gusto mo ako pumunta sa ganitong para pakilala mo ako sa mga friends mo? Wag na. Hindi ako interesado eh. Makikipag-break ka na sa akin? Sige. Good luck na lang sa susunod na boyfriend mo. Parang gano'n nga, no? Dahil parang alam mo na yung sistema ng isang long relationship, di ba? Alam mo bakit, tol? Kasi feeling ko yung pagsama mo sa isang tao through thick and thin, it's like a form of investment. Hindi lang financially, pero emotionally, nag-invest ka na eh. Isipin mo pare, sabihin natin yung sabi ko nga siya, we could be good guys and bad guys. I'm pretty sure it goes also in reverse sa ating mga lalaki. Na, yung pinaka-worst na nagawa sa'yo ng asawa mo, at pagka nalunok mo yun, silang ibig sabihin nun ito yung tao na kaya kong tiisin kahit basta magkasama lang tayo. Alam mo yun, pre? Ang corny pakinggan, pero totoo yun Yung kumbaga, alam ko rin sa sarili ko na kung matapos man to, for some reason, yung susunod, hindi na ako mag-i-invest ng ganito kasi para sa akin parang wala na inubos ko na sa tao na to. So, wala na natira para sa inyo. I'm sorry. The story's closed. Pag tinignan mo yung likod ko, ninakaw na nilang lahat. Holy shit. Yan ang advice ni Kuya Ryan para sa mga ewan ko kung tama ako posibleng maging kasi parang personal naiisip ko yun yung kasi nung siguro 7-10 year namin ng asawa ko, marami kaming kakilala na nagsasama, naghiwalay. Lagi ko na-imagine na pag nangyari ba sa asawa ko, sa amin ng asawa ko, ano kayong gagawin ko? Hindi na ako mag-e-effort ever. As hindi na ako mag-e-effort ever, pre. Kasi kung para sa akin, parang alam ko gaano ka-packed up, mas maghihiwalay lang di mo pala tayo. Huwag na. Kung para sa akin, parang kung umalis ka, okay, good luck sa'yo. Hindi mo basta sabihin good luck sa akin. I think that's hard, no? That's hard. Kung isipin mo, di ba? Talaga mahirap, pre. Kasi kumaga sabi ko nga kasi, ang tingin ko nga niya parang nag-invest ka ng malalim. Hindi lang pera, hindi lang yung sabihin natin yung oras. Yung pinaka-importanting currency natin sa buhay, parang oras. Kumbaga ikaw ba, magbibigay ka pa ng currency ng oras sa ibang tao? Para sa akin, parang di na siguro. Hindi ko na... Ako rin, di na. Interest. Magiging monghe na lang ako forever. Hindi naman. Hindi naman ako. Forever monghe ako. Punta ako sa Shaolin Temple at tapos mag-aaral ka pa rin ng Tiger Claw at saka mag-aaral ka ng The Way of the Eagle. Nalagyan ko ng dumbbell yung betlog ko, hihilahin ko yung bus, yung double decker na bus sa London. Lalabanan mo pare yung 18 bronze monk. Yung mga master of masters. Yeah. Pupunta ka na iba't ibang dojo para lang laban. Pero ano pa bang meron ka pa bang intake sa Valentino event natin, pare? Well, puro intake ko na, wala pa ako naririnig sa'yo na in-depth sa'yo tungkol sa pag-ibig, pre. Pag-ibig, alam mo naman na wala akong mga dyan sa mga pag-ibig Alam mo naman tayo, tatalakayin natin yan sa ang pag-ibig ko sa next episode. Hindi mo pwede ibigay lahat, pare. Tapos mo iwanan. Tapos mo iwanan, pare, tapos binigay ko lahat. Pasensya. Grabe, di ko na kaya yung 2 beses na yun, man. Gaganunin mo lang ako, pre. Ano ba yun, pre? Kung gaano ka explosive diarrhea yung nangyari sa akin ngayon to, gano'n din ka explosive yung mga nangyari sa akin sa past experience ko ng mga tungkol sa mga pag-ibig, mga inibig ko dati at ang iniibig ko ngayon. Di ba? Hindi mo naman pwede sabihin mga iniibig ko ngayon, di ba? Para ka nadulas nun. Hindi pwedeng i-edit, no backsis, mga daw. Di ba? Hindi natin pwede ibigay lang. Kailangan bigyan natin sila ng misteryo.
Narinig niyo na, mga welcome sa segment namin, Chismisang Maton. Pero wala ba? Ano yan, pre? Ano yan, pre? Ano yan, pag-uusapan natin, ha? Pag-uusapan natin si Chismisang Maton. Si Kim, si Abby, dati ba mag-shota? Ano sa palagay nyo? Hindi ko po alam ang zodiac sign. Oh my God. Paano nyo nalaman ang zodiac sign ng isang tao? Alamin natin yan sa susunod na kabanata na. Sa susunod na ang Chismisang Maton. Chismisang Maton. Kuya Jake and Kuya Ryan. Goodbye. Signing off. Hindi tayo magkasama pero ito yung one of the most fun pod na ginawa natin. Hindi ko nga napansin yung oras po. Kanina 49 minutes. Ay ko, ba't ang bilis? Ang bilis nung natin, pero... Tol, in 30 minutes nawawala ka. Ito advice ko na para sa magpapad next time. Make sure na huwag kayong kumain ng burrito bago kayo magpad, okay? Kundi mawawala kayong parang nightcrawler. Parang ako. Speaking, alam ko may manonood nito pero yung sa mga interesado, ikaw ba, Kuya Jake, ready ka bang sumama sa susunod na pod na gagawin namin? Kailan ba to? This is on a Friday. Itong pod na to will be upload again. I'm very sorry na late yung upload kasi yung video was 1 hour and 40 minutes. Tapos nakalimutan namin New Year pinag-uusapan namin kung saan kami nagkwentuhan ni Kuya Kaisa. Pero ito yung Valentine's episode, medyo na gano'n tayo. Medyo updated to. Tayo dun. Updated to. Tsaka yung pag-ibig episode ko rin, ko na yan. Isisingit ko yung pag-ibig episode ko in a good timing. I made a deal kila Kim na pagkasama ka namin, remote ang gagawin namin para pair na, kasi yung sabi ko nga yung sa live namin mag-apologize ako na hindi ko na i-post yung una naming pod na kasama namin si Kim and Kai and Kuya Jake kasi hindi siya uploadable. Ang daming name drop. Ang daming name drop. Tapos hinhijack namin ni Kim yung pod. I'm very sorry. Pero huwag kayo mag-alala, ilalagay ko siya na parang isang malaking clip on what not to do in your podding, okay? Pero pare, next episode natin, meron tayong, hindi ko lang alam kung itong next episode. Pero itong Valentine's, after siguro ng Valentine's episode natin, is magugustuhan nila to. Alam mo yung napag-usapan natin off-air? Gusto nila ng topic, magugustuhan nila to. Ito ba yung tungkol sa, nakalimutan ko na. Tungkol doon, sa mga matutulungan nating mga, baka makahanap tayo ng trabaho para sa mga tropa. Yeah. Nga pala, yung last time na usapan natin sa live. Yun ang promise namin. Magbibigay kami ng mga iba-ibang link. Yeah. Pwede yung pasukan, basahin, at tune in kayo. And hopefully, welcome to Denmark, man. Parang gano'n. We welcome you with an open arms, dude. Oh, welcome kayo sa Kwentong Dako. Pwede kayo maging guest agad-agad. Yeah. Pero mo yun, mapupunta ka sa Denmark, guest ka pa sa pinakamalupit at #1 Filipino podcast sa buong Denmark. Dahil nag-iisa lang siya. Wala pa kami narinig #1, the first, the only one. Yeah. Bago tayo mag-sign out bago tayo sign out ni Kuya Jake, gusto ko lang sana sabihin na umaasa ako na yung susunod na i-upload naming pod or yung gagawin naming pod andun si Kuya Jake. And pinaplano ko this Friday. Pero depende kung anong oras ka uwi. Yan, pag di ko inabot siguro kayo na lang. Okay, sige. Tingnan natin. May message kita at mag-ano tayo, mag-message. Pero anyway, any last sa Valentine's Day episode? Anyway, gusto ko lang sabihin, alam ko cringy, pero ang pag-ibig is universal, pangkalahatan ni Kanga. It doesn't matter kung sino yung minahal mo, sino yung mamahalin mo,
as long as you love, that's the most important thing. I guess. And be love at the same time. Nagtatayuan yung balahibo ko. Parang kanta ang corny, man. As long as you love me, baby. Hindi, pero yun yung katotohanan ng pagmamahal. At lagi yung tatandaan, ang pagmamahal, dito yan, man. Body chemistry lang yun. Yung chemistry sa katawan mo. Yung nagbibigay sa'yo ng adrenaline para sabihin mo. Yung puso mo, wala mang utak yun eh. Ang trabaho lang mag-pump ng dugo. Binawi. Ang ganda na yun. Puta, sinapian ni Boy Nega na naman. Sinapian na kato. Welcome kay Joe Negativo. Napunta na naman kay Joe Nega eh. Pare, would you like to sign us off? Pare, sa mga listeners natin in the future, like and subscribe, comment down below, and then have a merry, happy Valentine's Day. Maging mainit sana ang iyong gabi. Maging mainit, masaya, steamy, sticky, shiny, and full of love. Let's go. Happy Valentine's. Peace out, yo. See you on the next pod, guys.